Mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong mga nagkalat na mga fake news no, na nag-deliver daw po ng oil papuntang Davao City, mga sangkay. Well, tingnan po natin. Ito sobrang nakakatawa to, mga sangkay. Ewan ko ba bakit pinapatulan din po ito ng iba. Mga sangkay, hindi po muna nananaliksik. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito nga po mga sangkay. Tingnan po natin itong balita ngayon. Tungkol po dito sa mga nagkalat na mga fake news. Gaya po na ito. Nakakatawa pero mga sangkay, ipakita natin na sobrang tatangan ng mga naniniwala sa ganito. O kagaya po nito, may nag-post mga sangkay. Anak ng tokwa. Thank you Saudi Prince Omar Aladdin sa tulong mo sa Davao. Alam mo kasi Duterte is the best, hindi corrupt. Ako mga sangkay, wala akong problema kay PRRD ha. Pero ang may problema ako dito sa mga supporters. Ay nako po, bakit ganyan sila? Ayan mga sangkay oh. Alala nyo yung palabas na to? Diba yung movie? Ito yun. Ginawan nila mga sangkay at ngayon, marami naman po sa mga Duterte supporter ang naniniwala. Nabagay, gets ko naman yun. Bakit sila ganun kabilis maniwala? No? Hindi, kahit hindi manaliksik, basta ganito, maniniwala ka agad. Kaya sabi po dito mga sangkay, ha ha ha, my God, ganyan na ba kabobo ang mga didilis? Sabi po dito mga sangkay. Ngayon, eto, no crisis but I beg to differ. Ang pinakamalaking banta ngayon ay ang krisis sa critical thinking. It's alarming how pro-Duterte fake news is spreading like wildfire. And sadly, many are still falling into the trap. Malala po talaga mga sangkay. Malala. O ito pa. Second batch ng fake news ng mga DDS, sabi dito. Saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha ang mga ito? Ito mga sangkay, may nag-post. Bakit tinakpan yung ano? Dapat kita eh. Breaking. Second batch ng langis galing sa Brunei parating na. Ayan oh. Second batch ng langis galing Brunei darating sa Davao sa hindi pa malamang araw. hindi pa malamang araw. Anak ng tokwa talaga. Ang bihira itong mga taong ito, mga sangkay. Ewan ko ba bakit may mga ganitong klaseng nila lang. Mauuto lang nila ang kagaya nilang uto-uto. Kung gagawa kayo ng fake news, dagdagan nyo na para minsanan na lang. Ay, nako. Ewan ko ba. O, ito. Ito yun, mga sangkay. Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei. Ngayon, ito. Basta Duterte grabe, sabi dito ni Ronald Aniana. Sila nag-uutuan mga sangkay kahit hindi totoo. Papalabasin nila mo ang totoo. Ay, may nag-comment dito, hoy, nakakahiya kayo. Nag-react ang CEO. Actually, guys, nag-react po talaga yung CEO ng Star Horse Shipping Lines. Dahil po sa paggamit nila ng picture ng barko nila sa fake news nila. Seriously, what's the motive? Kung talagang magaling yung mga iniidolo nyo, no need to issue fake news like this. You see? Totoo naman, mga sangkay. Ito pa. Ito matindi. Nigerian prince nagpadala ng supply ng langis sa Davao City. Ayan o, mga bashers na mga Duterte, pasok na. Pinklawan at mga loyalista, pasok. Isipan ko ba? Bakit ganito po sila kapwa nila DDS, inuuto nila, tinatangan nila. Ay, nako po.
O, yun na ba? May nag-post din. Anong pangalan na to? Itiliel. Buti pa sa Davao City, pinost ng mga sangay, Nigerian President signs agreement with Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte to provide 1,000 gallons of affordable oil exclusively to Davao City in honor of his father, former President Rodrigo Roa Duterte. Fake news na naman. Tapos kita mo yung picture. Ay, nako po. Ewan ko ba sa mga to? Ay. Oh, ito. Ito, a humble gift. Nigeria to deliver 69,000 barrels of DD oil monthly for Duterte's birthday. Sabi dito mga sangkay, breaking news. Siguradong iiyak at may inggit na naman ang mga bangag, loyalist at pinklawan nito dahil hindi nila na-afford ang mahal na gas. Buti pang Davao City. Sobrang grabe naman to, guys. Grabe naman to. DD oil. Alam nyo ba yan, mga sangkay? Yung oil na yan? Ang bihira. Parang ano ata yan eh. Ano pa tawag yung nasa maliit lang na garapon. Ay, nako. Ako yung naaawa sa kanila, mga sangkay, sa totoo lang. Kasi, nagkakaisa sila sa kanilang katangahan. Sorry sa word, but nagkakaisa po talaga sila sa kanilang katangahan. Okay lang sana kung totoo. Ako, mga sangkay, iba-vlog pa po natin dito kung totoo. Pero kung fake news, yun ang may problema. Diba? Kung fake news, anak ng tokwa naman. O ngayon, binuking na po ito. Satirical ang nag-viral na post na magbibigay umano ng langis sa Davao City ang isang Nigerian prince bago ang karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, pinak-check ngayon mga sangkay. Ako, natutuwa na lang kasi sa sobrang nilang anga-anga, naniniwala din talaga sila. Ito, fact check. Walang report ng TV Patrol tungkol sa isang bagong investment. Iba to. Ito yun. Ano ba yun? A post claiming that a Nigerian committed to supply oil. This post published by Facebook page Duterte. Okay. Ayan, mga sangkay. So, hindi totoo. Okay. Pero ito yung totoo, mga sangkay. Ito na lang. Pag-usapan na lamang po natin. Mahigit 165 milyong litro ng diesel sinigurado na ng DOE at PENOC. Tiniyak ng pamahalaan ng sapat na supply ng diesel sa bansa matapos makumpirma ang mahigit 165 milyong litro ng inangkat na langis. Oh, ayan mga sangkay. Yan yung good news. Yan yung totoo, mga sangkay. Pero yung mga nabasa natin kanina, yun ang fake news. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.